A day in a life as a Filipina living in Australia. At dahil first time ko nga mag-birthday dito sa Australia, inayang ako ng asawa ko na mag-celebrate sa Sydney. 12 AM nga ang pick up ng bus dito sa lugar namin papunta ng Sydney. Natulog nga lang ako sa biyahe dahil abutin nga rin ng 6 to 7 hours ang biyahe namin. Mga 6 AM na nga nung dumating kami ng Sydney. At nagpalipas nga lang din kami ng oras dito sa Central Station. Mag-8 AM na ngayon nagayos-ayos na nga rin ako para makapaglakad-lakad na nga rin kami ng asawa ko. Bali, ang unang nga agenda naming mag-asawa ay mamili muna bago kami mag-alaga. Dahil magbe-birthday nga ako, sabi ng asawa ko, bilhin ko nga daw lahat ng gusto kong bilhin. Sino ba naman ako para tumanggi? Inaya ko nga munang maglakad-lakad ang asawa ko dahil sabi ko mag-iisip muna ako kung ano nga ba talaga ang gusto kong bilhin. Kunwari nga mag-iisip ako kung anong bibilhin, pero ang totoo alam ko naman kung ano mga gusto kong bilhin. Dito ko nga inaya sa Queen Victoria Building ang asawa ko dahil dito ko nga nakita yung mga gusto kong bilhin. Ang una nga namin pinuntahan ay itong shop ng Onitsuka Tiger. Ang asawa ko nga pumili ng style na to dahil sabi niya para maiba naman daw dahil masyado ng common yung blue at red. Ang sunod nga namin pinuntahan ay ang Coach. Gustong gusto ko nga yung quality ng Coach dahil yung unang Coach nga na nabili ko sa Japan 6 years ago hanggang ngayon ay nagagamit ko pa rin. Binili ko na nga rin yung Puma Speedcat na brown na nakita ko nung nakaraang nag-Sydney kami. After ko nga mabili yung mga gusto kong bilhin, sabi ko sa asawa ko bilhin niya na rin yung sapatos na gustong gusto niya. Pero ng mga oras nga nito ay parang ibang gusto niyang bilhin, pero sigurado akong hindi niya yung bibilhin. After nga namin mag-ilang beses na pabalik-balik, binili na nga rin ng asawa ko yung gustong gusto niyang sapatos. Sabi ko nga sa kanya, deserve niya naman yan dahil nagtatrabaho naman siya ng maayos. After nga namin mabili lahat ng mga gusto namin bilhin, nag-check-in na nga rin muna kami dahil 3 PM nga ang check-in time namin. Dito nga gulat na gulat ako dahil hindi ko nga inasahan ang binook na hotel ng asawa ko sa Shangri-La. Hindi nga ako makapaniwala na makakapag-Shangri-La kami, hindi sa Pilipinas, dito pa sa Australia. Salamat na nga din kay Lord dahil nararanasan namin yung mga bagay na hindi namin nakalain na mararanasan na. Tuwang-tuwa nga ako dito dahil sobrang ganda talaga ng view, tapos kitang-kita pa yung Opera House. Sobrang ganda nga talaga ng kwarto na ito, kaya salamat talaga sa asawa ko. Maya-maya ngay lumabas na kami para makapamasyal na nga rin. Pinuntahan nga namin itong sikat na Henry Lawson Resort. Napakaswerte ko nga sa asawa ko dahil hindi lang ako nakahanap ng asawa sa katauhan niya, nakahanap din ako ng kaibigan na pwede kong makasama kahit saan. Kaya para sa asawa ko, maraming salamat sa iyo, love, kasi nararanasan ko yung mga bagay na hindi ko akalaing mararanasan ko buong buhay ko. Salamat kasi sa lahat ng gusto kong gawin kasama kita. Salamat kay Lord sa buhay mo. At dito ngay kinabukasan ni maaga nga kami nag-check out ng asawa ko. Hindi nga pwedeng aalis kami ng Sydney na hindi kami nakakapag-Starbucks. Mga 11 AM pa nga lang nito kaya nagpalipas muna nga kami ng oras dito. 2 PM pa nga ang schedule ng tren namin. At dahil wala nga upuan sa Central, dito na muna kami tumambay. Nung malapit na nga mag 2 PM, pumunta na nga rin kami ng Central Station. Double check ko na nga rin kung tama yung platform na pupuntahan namin. First time nga namin masusubukan na mag-tren ngayon. At dahil first time nga namin magta-tren, itinry na nga rin namin mag-first class. Aabutin nga rin pala ng 7 hours ang biyahe na. O siya, paano? Uwi na kami. Salamat sa panonood. Yun lang. Paalam.